kapatid, tayo po ay magsisimula na sumamba at magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Sige po, itaas natin ang malaya ang ating mga kamay na pinagpala ng Diyos at ating pong ipikit ang ating mga mata. Ang sabi po sa awit 146 verse 1 to 2, purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Pupurihin siyang aking aawitan habang ako'y buhay. Hallelujah, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras nito, sa pribilehiyo na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin, na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, ikaw po ang aming itataas at ihahayag. Panginoong Yahweh El Shaddai, pangunahan po kami sapagkat kung kami lamang, wala kaming magagawa. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang malaya ang ating mga kamay at ating ipikit ang ating mga mata. Sa oras nito, may pagsubok man, may problema man tayo, hayaan natin, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ito. At ang Diyos ang gagawa ng solusyon sa lahat ng ating pagsubok at problema. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Buksan natin ang ating labi, mga kapatid. Bayan ng Diyos, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Hallelujah. Diyos, hallelujah. Kami po ay nagtitiwala sa inyo na lahat ng bagay kayong gawin sa buhay namin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Minsan pa tayo ng Diyos. Hallelujah, Lord God. Kalakasan ko'y nagagaling sa'yo. Yes, Lord. Di magtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Minsan po tayo ng Diyos, gawin natin isang panalangin na awitin ito para sa ating Panginoon. Kalakasan ko'y nagagaling sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan sa'yo. Ang lahat po, awitin natin na nagmula sa ating puso kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ang magiging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan.
Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Pag-iasap ko'y magtitiwala salita mo ang tanging sandigan. Salita mo ang tanging sandigan. Hallelujah. Salita mo ang tanging sandigan. Sige po tayo ng Diyos. Sabihin po natin sa ating Panginoon. Salita mo ang tanging sandigan. Salita mo ang tanging sandigan. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Patuloy po tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay. Halina't sama-sama. Purihin ang ating Panginoon. Sige po, nasa malayang mga kamay na pinagpala ng Diyos. Sa likod. Hallelujah. Mahal
Sige po, itaas po natin muli ang ating mga kamay at ating ipikit ang ating mga mata na may kababaan ng kalooban. Hallelujah, Lord God. Sa oras dito, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoong Yahweh El Shaddai, ang nakakaalam ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Lord God, Yahweh, sa oras dito, sa kabila ng hindi kami karapat-dapat sapagkat patuloy kaming nagkakasala sa inyo, Yahweh, patuloy mo kaming minamahal at napakalawak ng iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, salamat po. Sa oras nito, mga kapatid, minsan pa, itaas ng malaya ang mga kamay at ating awitan muli ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Praise God. Sa oras nito, sa pag-awit pa lamang mga kapatid, kung tayo'y nananalig at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, may lumalakas, may gumagaling. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Praise God. Sabay-sabay natin papurihan ang ating Diyos. Hallelujah! Ang pagpupuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Laman ay sa iyo naman, nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa iyo naman. Iaalay ang pagpupuri, pasasalamat ay sa iyo naman, nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa iyo naman. Iaalay ang pagpupuri, pasasalamat ay sa iyo naman, nararapat ang tunay na awit at pagsambay sa iyo naman. Iaalay, Jesus. Oh, Diyos, parang sa iyo, lahat ng papuri at pagsamba ay galing sa iyo. Hallelujah. We let you receive. Salamat, salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah.
sa kapangyarihan Yahweh siya dahil ng kamahalan, ang kadakilaan, kabutihan sa gabi ito ang inyong Diyos. Nagpapasalamat kami sa muli ng nagalaw namin ang pagkakas sa lahat ng lugar ito upang ikaw ay aming patuloy na papurihan, salamatan sa mga biyaya at patuloy namin tinatanggap po Diyos. Salamat sa buhay na patuloy niyong dinudugto at pinahihirap sa amin sa araw-araw sa kalakasan na patuloy. Salamat po Diyos. Tunay na kayo ang Diyos na mabuti sa aming lahat. Kaya naman Ama, sa gabi ito, muli po kami nagpapakumbabay na amin po namin o Diyos, na kami mahina, na kami ay mga pagkukulang, na kami ay nakakagawa ng pagkakasala, na hindi naayon sa iyong kalooban. Kaya naman sa gabi ito, isinusuko namin sa iyo, at humingi po kami ng paglilinis ng aming mga puso, humingi kami ng pagpapatawad o Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapanal-banalang dugo, hugasan kami mula ulo ng talampakan, upang sa gabi ito, Diyos, ang aming mga puso ay maging karapat-dapat na sumunod sa iyo, maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga salita at iyong mga. Salamat na sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, Ama, alam namin, O Diyos, na hindi po kami pinababayaan. Nandiyan ka lang araw-araw sa buhay namin. Maraming salamat. At minsan po, Ama, tinataas namin sa iyo ang iyong gawain sa lahat ng lugar na ito. Wala po kami ibang bigay, kundi pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu. Siya mag-control sa gabi ito, sa aming mga puso, sa aming isip, sa lugar na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga puso ay mamuksan, ang aming mga isip, upang naman ang mga mensahe na nais mong iparating sa amin ito, Diyos, ay malayang-malayang makakilos at matitigit sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at patuloy po namin na magamit sa araw-araw ng aming paglalakbay sa iyong ito. Aming anak, maraming salamat po Diyos at tinataas namin sa iyo ang aming kapatid na iyong pinadala dito na maghahayag ng mabuting balita, ang aming kapatid Brother Chito. O Diyos, tinataas namin siya sa iyo at patuloy niyo siyang samahan sa kanyang buhay paglilingkod. Patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos, at patuloy na gamitin bilang alulud-daluyan ang iyong mga salita. At higit sa lahat, O Diyos, magpalaya ng mabuting balita na kanyang ihayag at aming pong pagsasalusaluhan. Ito po ay magkaroon ng sa aming mga buhay at patuloy namin magamit sa pang-araw-araw ng aming mga buhay. Aming Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang nalalabing sandali at inaangkin po namin, O Diyos, ang isang porsyento ng katagumpayan ng iyong gawa ngayong gabi sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palagpakan natin ang malakas, Yahweh Israel. Okay po na tayo mga kapatid. At buka po tayo sa pagpapahayag na kapatihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Amen. Palagpakan natin si Yahweh Israel, malakas. Sino yung mga pinagpala ng Diyos? Hello. Sino yung patuloy na pinagpapala ng ating Yahweh Israel? Taas ang kamay. Parang hindi sila pinagpapala. Taas ang kamay. Ayan. Magtatawag tayo ngayon na magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos yung kanyang ginawa sa kanyang buhay. Amen. Sino po yung gusto mauna? Ayan, halika dito, sister. Palagpakan natin si Yahweh. Yung anak kong panganay, nag-away sila kakasawa na hindi ko po alam yung nag-away para sila. Nakita ko na lang kinabukasan, may dala ng balot-balutan ng anak ng lalaki, nalayas na daw siya kanina.
Sabi ko, bakit? Sabi naman, palayasin mo na yung babae yan, makapakatay ko lang din. Sabi ko, wala aalis, sabi ko sa kanya. Wala aalis sa bahay. Wala, hindi ko alam, wala, nahihigil na sila. Noong nung magbaba ng babae, sabi ko, wala aalis sa bahay. Dito ka sa bahay, sabi ko. Sabi naman ng gusto ko, hindi naman yan maluwi si Kuya, may naalang lang, uuwi dito. Hindi ka naman matiis mo, sabi ko. Kaya wala, pinalangin mo lang, Lord, ikaw na kung bahala sa kanila. Ayaw ko nang maghiwalay pa. Kasi nung unang kinakasama niyan, naghiwalay sila, kaso lang iglesia yun, kaya pinayagan ko na lang din na hindi sila matuluyan kasi iglesia yun eh. Kaya nung nakaraang araw, sabi ko nga, malungkot kasi pagdating ng hapon, doon ang nagdala ng ulam, magluto. Pag sa umaga, mama, okay lang mo na dito lang. Yung parang ako lagi ang kinukuha niya ni Ese. Pero nung mga ilang apat na araw siguro, bumalik. Sabi niya, nandyan pa ba daw yung babae? Sabi ko, wala aalis sa bahay, sabi ko sa inyo. Dito kayo. Kaya, salamat Lord! Ikaw talaga ang naghari sa tahanan namin, kaya salamat Panginoon. Ang pangalawang patuto, yung mga ako ko nakakatuwa. Kinuha ko hiniran ko sa nanay sa San Mateo, na ko dyan sa bahay. 4 sila. Yung panliwing na tinuro ko sa kanilang panalangin, ngayon yun pa rin sila, yun pa rin ang ginagawa nila bago matulog, bago kumain. Sila pa rin ang nangunguna sa panalangin. Pag magkalimutan mo, sabi niya, natulog ka na, hindi ka pa nanalangin. Sila nang naalala sa akin, sila kapat, kahit yung 4 na tao, nakayupo na lang yan. Bago kumain na, kayupo, hindi ka lang sabi kain yung ito eh. Kaya yung 4 na, o 5 na po na maliit sa bahay, yun talaga ang ginagawa nila, hindi sila kumain na diretso. Hindi rin sila matulog na diretso hila. Kailangan talaga muna. Nakita ko sa kanila, kanya-kanya na lang sila yung sa higaan nila. Kaya Lord, salamat sa tinanin mong kabutihan sa mga pukoy ko, Panginoon ang maghari. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang nagagawa ng Diyos sa pamilya ni Sister kasi tuloy na umaakin sa gawain niya ngayon sa Lord. So bago natin papasukin yung lecture, siguro magpapasalamat din lang ako kasi iba umuwi yung anak ko dahil sa kanalang ng Germany. Tapos isinama niya yung bunso kong anak. Pero wala pa naman katiyakan na ano doon. Pero sa biyaya ng Diyos, naipasok niya doon sa kanyang pinapasukan, kaya nagkasama sila sa trabaho, magkasama sa bahay. Ang kagandahan doon, parang bilang magulang, parang hindi ko masyadong nag-aalala kasi ay hindi katulad nung yung isa nasa Malaysia pa yun. Tapos nasa kanila, parang iniisip ko yung mga anak mo, kung saan yung kalagayan. Ngayon, magkasama na sila sa isang bahay, sa isang trabaho sa kanila. Kaya salamat sa Lord na patuloy na pagbabay sa mga anak ko. Actually, mga kapatid, bawat prayer request ko sa abit ng kasama, ang lagi pumito muna talaga, yung ipagpasalamat yung mga anak ko, itinataas ko sa Lord na saan man sila nandoon, gabayan. Hindi ko sila tinataas na, Lord, bigyan sila ng kayamanan, kumita ng hindi. Masasabi ko lang, Lord, ingatan nyo sila at sana Lord makilala kayo ng lubusan. Sige, hindi sila makalimot. Sa kanalang yung pagpapala, hindi naman pababayaan ng Lord pagkasabi na pag-inunan natin ng Diyos, kasunod yung mga biyaya. Amen? Kaya, salamat sa Diyos. Kalapatan natin siya ulit si Gary. Ngayon, mahanda na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Salita ng Diyos na nagpapagaling. Habang tumatayo po, salubungin natin ang malakas na palakpak ating salita ng Diyos na ibibigay po ng ating kapatid. Aking mentor po sa YouTube, si Brother Chico Agrabante. Yes, sir.
Shaddai.
sa pagkatuli mong binilaan ng napakagandang pagkakataon sa buhay namin. Walang iba kundi ang papurihan ka, pasalamatan ka at ilapit ang lahat ng bagay sa iyong makapangyarihang kamay. Salamat Panginoon sa buong maghapon na lumipas. Salamat Panginoon sa iyong protection, sa pag-provide mo ng aming pangangailangan. Salamat Lord sa kalusugan at kalakasan na aming pinapamasa. Salamat din Lord sa mga pagsubok na iyong pinapahintulutan dahil po dito kami po'y tumatatak at natututong kung magtiwala sa kapangyarihan. Sa gabi ito, dalangin po namin na buksan mo ang aming isip at puso na walang ibang makita kundi ang iyong kalooban. Malaman namin ang iyong mga salita, hindi lamang sa oras ng gawain, kundi sa araw-araw ng aming buhay pagpilito. I-bless mo Panginoon ang aming buhay, sangkol ng aming mahal sa buhay. Naniniwala kami Panginoon na kapag kami lumapit sa iyo, ang buong sambahayan namin ay karamay sa biyaya mo. Panginoon, ang kinto namin ng bawat tungkol sa gabi ito, anuman ang problema kung meron man suliranin, kabigatan, karamdaman, mga balakid sa buhay ay uuwi kaming tagumpay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang kinto namin na kung paano ka nagtagumpay ng maraming beses sa lugar na ito, idagdag mo ang tagumpay sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
po ng mga anak na Yahweh El Shaddai, yung buhay na kalakpak sa Panginoon, yung kalakpak ng mga answered prayer. Praise God, praise God. At harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, smile naman dyan. Di ba maganda pag nakasmile, no? Sabihin mo siyang kapatid, kapatid, smile naman dyan. Ganda naman kayong makinig? Amen. Sa gabi ito, ang magiging dahilan ng biyaya natin na iuwi ay the Gospel of Jesus Christ according to St. Mark chapter 6 verse 1 to 6. Sumayin lahat ang Panginoon. Atin pong pakinggan ng mainam, huwag lumipad ang mga isip. Amen. Itoon ang ating pandinig sa salita ng Diyos. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakaring sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungang itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpentero anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilangin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Muli nating palakpakan si Yahweh El Shaddai. At harapin mo ulit ang katabi, kapatid. Alam mo ba, nung umiti ka, mukha ka na pinagpala. Amen ba? Dahil tayo pinagpala na, pwede na tayo umuwi. Maupo muna kayo. Amen. Salamat sa inyong mga nanay, mga sister, sa lahat ng abutin ng tinig ito nasa labas. Saan ka man dyan nakaupo, nakatayo, kapag ikaw ay nakinig ng salita ito, ay mararamdaman mo at makakamtan mo ang biyayang hindi pinagpaguran. Amen ba? Sabihin mo, Lord, gusto namin ng biyayang hindi pinagpaguran. Amen ba? Naniniwala kayo doon? Amen. Sapagkat maraming mga bagay na pinagpaguran natin pero hindi natin nakakamtan. Kuha nyo. Minsan sobra lang yung pagod natin pero nabibigo pa rin tayo. Minsan overtime yung overtime, trabaho ng trabaho. Minsan dumarating yung buhay natin na parang butas yung ating bulsa. At ito yung dahilan sapagkat dapat natin kilalanin na ang Diyos nang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen ba? Laging sinasabi ni Brother Mike, mawala mo ng lahat ng bagay, wag lang mawala si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Dito sa ating gospel, nung time ni Jesus, na mismong kaharap na siya, nakakausap siya,
nakikita ng physical na mata si Jesus, and yet sila ay punong-puno ng pagdududa. Ang tawag dito sa time ni Jesus sa mga taong mapagduda ay skeptic people. Sabihin ni skeptic people. Iyan ang term na ginamit sa time ni Jesus, yung mga tinatawag na skepticism. Sa madaling salita, mga taong pagduda, mga taong mapaghanap, mga taong mapagtanong, at hindi sila kumikilala sa kapangyarihan ni Jesus. Dahil si Jesus ay tunay na tao, tunay na Diyos, kini-question nila ang power ni Jesus. Sabi ng mga skeptic people na nasa palibot ni Jesus, di ba ito ay anak ni Maria, nakapatid ni Jose, ni Judas? Nakikinig kayo? And they're questioning, mayroon silang pagdududa kay Jesus. Isang tanong, hindi dahil para malaman, kundi tanong na kini-question nila ang personality ni Jesus. And by that, nakita ng Panginoon ang kanilang mga isip, nakita ng kanilang Panginoon ang kanilang mga bitiin, at nakita nila yung kanilang pagkadoubt. And that's why, that is the reason why, kung bakit hindi nakapag-perform si Jesus ng himala. Kikinig ba kayo? When it comes to the power of Jesus, kapangyarihan ng Panginoon, kakayahan ng Diyos ay hindi question. Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay Diyos na himala? Itaas ang kamay na naniniwala siya. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay Diyos na nagpo-provide? Amen ba? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling? Yung totoo. Palapakan natin ang Panginoon. When it comes to the power of Jesus Christ, there is no question. Wala na tayong dapat itanong sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung gayon, ano ang tanong? Sabihin mo, brother, ano ang tanong? Kung walang tanong sa kapangyarihan ni Jesus, may dapat tayong itanong kung bakit may mga bagay na hindi nangyayari. The big question is kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. Even mga kaharap ni Jesus ay punong-puno sila ng doubts. Amen ba? May mga question sila kay Jesus. At sabi ni Jesus, kaya hindi siya nakakuha ng himala because of their disbelief or mga doubt mga kapatid ko sa Panginoon. Nakikinig po kayo mga kapatid. At napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na makita natin ito. Do we belong or do we like to the people na kung saan kinakain ng mga pagdududa? Nakikinig ba kayo? Kinakain ng mga tao sa buhay. And you know what? Kahit ilang taong tayo maglingkod, at maraming panahon tayo maglingkod, kapag hindi tayo lubusak at tiwala, wala nang magagawa sa atin ng Diyos. Walang magagawa ang Diyos sa mga taong mapagduda and very visible at napakaklaro na maging kaharap ni Jesus ay pinagkaitan ng himala because of their disbelief or unbelief. Amen ba? Kaya sabihin ko siyang kapatid, mula ngayon, magtiwala ka na. Sometimes, we have to remind. Minsan kailangan tayong i-remind na may mga bagay-bagay pala na so-surpass na hindi natin nagagawa. And that's why, bilang paglilingkod, kailangan magkaroon ng tinatawag na the seed of faith. Kikinig ba kayo? Sabihin niyo, seed of faith. The seed of faith, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung bawat salitang nakakakinggan nyo, bawat salitang tinatanggap nyo, ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Amen ba? Dapat hindi ito matapos sa pakikinig.
Dapat hindi ito matapos sa pagkarinig, kundi ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Nandiyan pa kayo. Kasi masasayang yung kuya niyo. Si nanay, siguro kinukomplain ng anak na umuwi ka na, matulog ka na lang. Pero nandiyan siya, nung nakikita ko, nakaka-inspire. Kahit hindi niya na kaya tumayo, nandoon yung tinatawag na eagerness. And we can never question that kind of faith. Amen ba? Hindi ko yung pwedeng ma-question yung ganong klaseng pananampalataya. Habang nakikinig ako kanina kay Padre, alam nyo yung galing ka ng ibang bansa, aralan yung Tagalog, hindi madali, no? But they are trying na maalam yung wikang Tagalog para na may share yung goodness ng God. And we have no reason na hindi maintindihan ang salita ng Diyos sapagkat silang ibang wika, pinipilit magtagalog para maintindihan mo. Amen ba? Para maintindihan natin ang kanyang salita. Ano yung unang seed of faith na dapat may ilagay sa ating puso? The first seed of faith, mga kapatid ko sa Panginoon, is the seed of faith planting hope in unlikely soil. Ang magtanim ng pag-asa sa unlikely soil, or in other words, in the barren soil. Napakahirap magtanim ng isang butil sa hindi matabang lupa. Pero ang seed of faith daw ay pagtanim ng butil sa isang hindi magandang lupa. Sa lugar ng Uncle City, pagtag-init, mga kapatid, wala kang makikitang green na damo. Alam niyo kung bakit? Nasusunog yung mga damo doon. Nasusunog yung damo kapag araw ng summer or tag-init. Kaya nakakalibre kami sa pagtabas pag mainit kasi walang tumutubong damo. Pero pag simula ng umulan, isang araw, isang gabi, pangalawang araw, makapal na naman ang damo. Anong ibig kong i-emphasis? Yung butil ng bawat damo nandoon lang sa lupa. Pero hindi siya nabubuhay kasi hindi nadidinig ng tubig. The same with this life, kahit mo nang puno ka ng pananampalataya sa puso mo, kapag hindi ka nadinig ng salita ng Panginoon, hindi magiging activate ang pananampalataya. Ituloy yung panatap ni sister. Kailangan, kagaya ng isang damo, buti na damo or pananim, ay magtubo mga kapatid. Nakapunta na ba kayo ng bundok na ang mga mataas na bundok na puro bato? May mga bato sa bundok, may mga konting giwa o kainting crack. Doon sa mga kanto-kanto ng bato na yun, may mga tumutubong damo or halaman, no? Pero kapag nilapitan mo yun, hindi naman nakakapag-penetrate ang ugat sa ilalim ng bato. Anong ginagawa ng ugat? Nakapatong lang siya, pilit na kumakapit ang ugat ng kahoy para lang siya mabuhay. At alam nyo, yung kahoy na yun na nakakapit sa bato yun ay hindi siya makakasipsip ng tubig sa bato. Saan siya kukuha ng ikalong buhay niya? Kapag umaambon sa gabi at magkaroon ng hamog sa araw ng umaga. Ibig sabihin, wala siyang napapala sa kanyang kinalalagyan, pero pag may tubig na galing sa taas, siya'y muling mabubuhay. Pag tag-init yung mga halaman yun, mga kapatid, ay namamatay din, pangatagal. Pero dahil siya'y walang ibang inaasahan, kundi ang maghintay ng ulan. Yung taong may pag-asa, ano man ang wala siya, kapag si El Shaddai ang inaasahan niya, mayroong malang magagawa. At tamang sabi ni Brother Mike, sa gitna ng kawalan, hindi ka alam nyo, sabi ko nga lagi, minsan parang nanguutok lang si Brother Mike, no? Minsan parang ang bubola lang siya.
Pero pag tinignan mo ang mensahe na kanyang ipinakatid, may malalim na kahulugan sa buhay natin. Kaya nga maganda yung binitawan niya eh. Miracles are forever. Ang himala ay walang hanggan, mga kapatid ko sa Panginoon. The secret faith is a journey from doubt to belief. Ang butil ng pananampalataya ay hindi lang butil ng pag-asa na itanim sa lupang hindi maganda, kundi ito'y paglalakbay simula sa pagdududa patungo sa pagtitiwala. Maraming tao na naglilingkod sa Panginoon pero hindi lumalago yung pananampalataya. Lagi lang siyang takot. Makakita lang ang bili ng kuryenteng halagang 5,000, ininagos na. Nakakalagos talaga, no? Kapag nakita mo na yung bill ng kuryenteng malaki. Pero sabi ni Brother Mike, pag may kailangan mo, huwag kang nervusin. Anong sasabihin mo? Sabihin niya na, brother, God will provide. Kailangan mag-prove natin na ang ating pagiging mapagduda ay naglalakbay araw-araw patungo sa pagduda. Kung naka 10 years anniversary ka na, naka 20 years anniversary ka na, naka 30 years anniversary ka na, huwag mong ipagyabang ang haba ng panahon. Ang ipagyabang mo kung turoong nagtitiwala ka na. Kasi kahit 50 years ka na nagkaroon ng pang-anniversary sa gawain, kahit hindi pa 50 years, kapag hindi lumago yung ating pananampalataya, there is no journey yung pagdududa natin patungo sa pagtitiwala. Little by little, mga kapatid ko sa Panginoon, habang tayo nakikinig ng salita, ay nakukumbinsin natin ang ating sarili na totoong Diyos ang ating nilalapitan. Kaya na nandito tayo kung bakit. Alam niyo kung bakit maraming lumapit kay tayo? Sabihin niyo bakit, brother? Kasi sinubukan na nilang lahat ng dukag, walang nangyari. Maubos na yung pera nila, walang nangyari. Amen ba? Ginawa na nilang lahat, wala nang nangyari. At wala nang ibang solusyon. Ilagay sa mabuting kamay ni Yahweh Al-Shaddai. At kapag di mo pa paniwalaan ang ultimate na solusyon ng problema mo, bahala ka na sa buhay mo. Nandito ba kayo? Kung di na kinaya ng pera mo, di na kinaya ng lakas mo, at magduda ka pa kay El Shaddai, wala siyang magagawa sa akin. The very bottom line na gustong ipanaw sa atin ng Panginoon ay lumago ang bawat kalooban ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong maging mga skeptic people or mga kaharap na Jesus na walang ibang inaalam yung pagkakakilanlan nila sa kanilang limitadong kaalaman tungkol kay Jesus. Kapag makitid ang isip natin, makitid din ang biyaya natin. Alam niyo kung bakit maraming tao hindi nagtagumpay sa buhay? Kasi ang sinandigan nila, yung mga material na bagay na hindi naman pwedeng tuluan ang buhay espiritual. Ano niya? Sino yung mga nagkaroon ng problema ng pandemic? Hindi yung mga tao nakikipagbalyakan ng ayuda. Hindi yung mga tao halos nakikipaglaban makakain ng araw-araw. Kundi yung may mga tao may pagkain sa loob ng bahay. May 5 gas ng tindahan. At hindi na kailangan maghintay pa ng ayuda pero mabuhay. Pero may sakit ang kanilang espiritu. At anong nangyari? Nagkaroon sila ng mental illness. At kapag ang isipan natin ay nagkasakit, wala ka nang magagawa sa buhay mo. Kasi masisira ang buhay mo. Pero yung tao ay pananampalataya, anumang kaharapin na hamon sa buhay, hindi ka bibigay sapagkat alam mong kasama mo si Yahweh Al-Shaddai. Salamat sa ating punong lingkod kasi walang araw na hindi natin mapapakita yung salita ng Diyos. Amen. Lagi mong binabanggit, walang Lunes, walang Martes, walang Miyerkules na walang gawain. Amen po ba? Binibigyan tayo ng Lord ng chance na mabuo yung
Salita ng Diyos sa puso mo na mawalan ng bisa yung takot at pagdududa mo at mapalitan ng pagtitiwala kay El Shaddai. Napakalinaw ng ebidensya ng Panginoon na milyon na tao hindi lang sa Pilipinas kundi buong mundo ang nakakaranas ng himala ni Yahweh El Shaddai. Kaya nga iniisip tayo ng mga tao sa buong mundo, alam niyo bakit? Mga balundo ang mga anak ni El Shaddai. Nasa bahaan, hindi pa umuwi. Baulan na hindi pa umuwi. Ibig sabihin lang pinapatunayan na walang anumang pwedeng magpatalikod sa paglilingkod kay El Shaddai. Makikita nyo ng mga unang taon. Pagtataka ka at mapapalangan ka na lang. Yung isang babaeng may dalang isang buwan, 2 buwan na sanggol. Dala-dala sa gawain at walang bumot, walang saklot, isang damit lang na manipis. Pero itinatyaga doon at hindi naaman. Maraming tao mayayaman, hindi naman lahat. Pwedeng bilihin lahat ng batas, pero minsan ang mga anak malnourished. Minsan magtataka ka sa lahat ng Panginoon, yung mga taong kalsada na parang sayang na ng buhay, hindi nagkakasakit. Pag nag-jogging ko niyan sa Ambel, pagdaan ko sa wall ng daanan, nagigising nila, Brad, pagkape. Doon sa kalsada yung higaan nila, pag inisili, na ng kape. Sabi ko, Brad, di pa nga ako nagkape. Hindi ko na kaya. Minsan, pag hindi mo kilala ang Panginoon, sasabihin mo, life is unfair. Pero hindi. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam ng buhay natin. Hindi question kung anong meron ka, kundi paano mo tinatanggap ang bawat biyaya mo sa buhay mo. Yung 2 batang ikinulong sa kwarto, isang anak mayaman at isang anak mahirap, yun yung silang tig-5 oras at binigyan ng tig-1 kulang. Alam niyo anong nangyari? Kinulong yung batang mayaman sa isang kwarto ng 5 oras at nang buksan yung kwarto na yun, pinagsisira yung bola na yun at umiyak na umiyak. Yung anak mahirap, nung buksan sa isang kwarto ng 5 oras, tuwang-tuwang naglalaro para ayaw ng lumabas. Nang ibig sabihin, ang bawat sitwasyon at pagkakataon depende sa pagtanggap mo. Mahal. Nasasakop niyo ba? Mahalaga mga kapatid na hindi natin saputin ang lahat ng bagay. Ang mahalaga makita natin how to be grateful na. Napakakalam. Brother, magpapakamatay na ako. Huwag ka naman magpapakamatay. Hintayin na lang sila. Titingin ba kayo? The seed of faith, nourishing the spirit in the skeptical world. Ang buti ng pananampalataya ay nagpapataba ng espiritu natin sa mundong mapagduda. Sabi ng 1 John 4:4, the spirit within you is more powerful than the spirit in the world. Ganyan ba? Ang espiritu nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa espiritu nasa inyo. May mga taong hirap na hirap, pero pag tingin mo yung mukha, mukhang mayaman. May mga tao maraming pagkain at mapera, pero kapag tingin mo ang buhay niya, mukhang mahirap. Tingin po ba? Kapag ang espiritu natin ay matatag, sabi ni Brother Mike, mga anak ni El Shaddai, walang nalulungkot. Amen ba? Kasi buo sa isip niya, buo sa pagkatao niya, at malakas ang espiritu niya, na kahit kailan hindi siya pababayaan, ni Yahweh ang siya. Kailangan patabain natin hindi lang yung katawan. Kung meron ng manorish, kung meron ng maging malusog, hindi lang yung katawan, kundi yung ating espiritu. Yung espiritu hindi naliligalig pag walang pera. Yung espiritu hindi naliligalig kapag may problema. Kasi tandaan mo, never kang iwanan ng problema. Never kang iwanan ng mga suliranin. Laging nandyan hanggang nabubuhay ka. Pero kung nandyan ang problema, karamdaman, mas lalong nandyan si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Nandyan lang siya mga kapatid.
papabain natin yung ating espiritu. Kasi makikita natin how God granted us many things. Sabi ng isang nabasa kong quotation, kung wala na ang lahat sa buhay ko, pero pag nandyan si Kristo, kompleto na ang buhay ko. Kasi kapag nandyan si Kristo, hindi ka mawala ng pag-asa, patuloy ka mabubuhay sa mundong makasalanan na may kagalakan at kapayapaan sa Kristo. And the last, mga kapatid, the seed of faith, unlocking the miracles within. Ang buti ng pananampalataya ay nag-a-unlock ng himala sa ating pagkatao. Tayo ay napakaraming potensyal. Kikinig ba kayo? Mga choir na to, pag kumanta na yan, si Brother Balong, pag kumanta na yan, Diyos na yan. Kikinig ba kayo? Huwag natin sayangin yung mga potensyal. May mga tao na magaling sa leadership. Kakilala kayong tao pag nangutang hindi napapahindihan. May mga tao magaling mamutang. Pag nilapitan ka, hindi ka makakahindi. Para siyang may panggayuma. And that is the skill. Yun nga lang ginagamit sa masarap. Alam niyo ba yung budol? Kapangyarihan niya ng mind. That is the ability to be nothing is just word ay sact ng demonyo. Everything that we possess ay galing sa Lord. Yung nga lang, yung lahat ng bagay, ng buting bagay, ginamit ng demonyo. Kita nyo, pag sa gawain ng mundo, magaganda yung mga kalabas. Amen ba? Pero pag sa gawain ng isa tayo, manlilimos ka ng mga ating. Ano ninyo sa 100 tao sa gawain, maghanap ka ng 5 coordinator kung makakuha ka, mabalag ka. Pag nakakita ng panibot ng maraming tao sa gawain, maghanap ka ng 5 coordinator lang kung may makukuha ka. Ang kukuha niya, because they want to use their talents before God. Ang gusto lang nila ay madaling buhay. And everyone of us is potential, and that's why yung potential na meron ka ay naman-lock sa buhay mo. Kapag ginamit mo ang kapangyarihang binigay sa inyo ng Diyos, marami kang maakin na tao palagit sa inyo. Pero saan mo ginagamit? Saan natin ginagamit ang ating talent? Sabihin niyo saan, brother? Sa Marites. Mas nag-iingay tayo magpagkwentuhan ng walang kwenta. Pero never ka magtyaga na magkipag-usap ng 5 minuto kaya siya lang. Kailan mo naalala na iniwanan ang labahan ng trabaho sa bahay mo at nag-ikot ka bahay-bahay para akayin sa gawain? Pagdating natin sa fairness, kayo na naman nandito kasi hindi kayo nagdadala. You never unlock your potential within. Kasi mismo yung kasambay natin, hindi natin maakay. Kasi hindi natin tinitingnan how God called us. Alam ko, hindi nyo ko babalikin dito, pero yan. Hindi ba kayo? Pero tayong responsibilidad sa Lord. Kaya masabi ko, mahirap maghanap ng workers. Pero yung mga taong humihingi sa Diyos napakarami. Hindi ka man coordinator, hindi ka man workers, hindi ka man choir, hindi ka man mag-abot. Anong ginagawa mo sa gawain na alis ng bahay? Pag nakakain mo yung bahay mo sa buhay, sobrang tuwa na niya. Sabi ng Panginoon sa Biblia, isang kaluluwa lang ang maaking mo sa harapan ng Diyos. Libo-libong anghel ang magpupuri sa kalimitan. Amen. At napakagandang challenge ito sa buhay natin. Na magbuksan ang bawat kapangyarihan na meron. Hindi mo na kailangan gumaling sa pagkanta. Hindi mo na kailangan gumaling sa pag-preach. Hindi mo na kailangan gumaling sa pagpugtog. Kailangan mo lang gamitin ang buhay mo na binigay ng Diyos. Si nanay wala yung ginagawa, pero di niya alam, may naaakay siya.
Nasupuri ng buhay niya, ay nagpapakita ng pambihirang pananampalataya. Ako kanya, nagpapakita na kahit sa ganung kalalagayan, may ginagawa si Yahweh El Shaddai. Kaya kung ang mga tao walang ginagawa ay may nakikita ang Diyos, lalo na ikaw ang may magagawa. Nakuha niya. Ayaw tayo kontento kasi ang susi ng kagalakan sa paglilingkod ay hindi makita ng gusto mo, kundi mapangiti mo ang Diyos sa paglilingkod mo. Amen. Sabi ko lagi sa mga prayer meeting, kung hindi naman kaya hindi ako magkakaga niya sa Paranaque. Ang kipot-kipot ng lugar namin. Kami na nga lang mag-asawa, pag magbuhan ng damit, nagpipila pa kami. Ang ganda ng upo ko sa laptop. Alis ka muna dyan, kuka pa ng damit. Malit lang yung lugar na. Pero we survive. Kaya sabi ng asawa ko, sige lang lingkod lang. Ang mahalaga, nagagamit tayo ni Yahweh Shaddai. At napakaganda pag nagpahinga ka na, after 10 years, after 15 years, may aalalahanin ako sa harapan ni Yahweh Shaddai. Ganun sa isang araw sa buhay ko, naglingkod ako sa Kanya at nagamit niya ako bilang anak niya. At hindi pa uli ang lahat para magamit tayo ng Diyos sa ating buhay. Pinakamagandang bagay ay bigay natin ang ating tiwala sa Kanyang kapatid. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi kapatid, narinig mo ba? Anong sagot? Kung gayon, umuwi na tayo. Tayo na po tayo kapatid. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us talk to God. Let us draw near to Him. So paglapit natin sa Kanya, unang isipan natin ay hindi natin mga kailangan. Unang ilapit natin sa Kanya, hindi yung mga bagay na inaasam natin. Hindi higit sa lahat, makita natin ang ating estado sa Kanyang harapan. Isang naglilingkod na buo ng pagtitiwala. Isang lingkod ng Diyos na walang ibang inaasahan kundi ang kanyang sarili. Sapagkat sa totoo, hindi mahirap kausap ang Diyos. Ang kalooban niya ay makamtan natin ang magagandang bagay. Sapagkat nilikha ka ng Diyos hindi lang para pahirapan. Nilikha ka ng Diyos hindi para parusahan. We are created by God para magamit natin ang mga biyayang kaloob niya. Pero pag tayo mismo mahadlang sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sabi ko mga kanina, wala nang magagawa ang Diyos. The only responsibility we ever had is yung magtiwala sa Kanya. Binigyan ka ng kalayaan, binigyan ka ng lakas ng loob para iparamdam sa loob na nagtitiwala ka sa Kanya. Sabi nga ng pag-aaral, ang Diyos hindi nagpapahirap. Hindi siya nagbibigay ng sakit. Hindi siya nagpapalungkot. Pero yung desisyon natin gagawin ay magiging bunga ng ating kailangan. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, ganun din ang biyayang makakamta natin. Kaya kung sa gabi ito, lumago ang buti ng pananampalataya na meron palang biyaya ang Diyos sa bawat salita niyang papakinggan, magkakaroon ng himala ang gusto ko natin. Ilapit mo sa Kanya ang sarili at magtiwala ka sa Kanya.
Walang ibang sandigan ng ating buhay kundi siya. Kaya tayo nandito dahil suko na ang ating mga lakas, suko na ang ating kakayahan. At walang ibang pwedeng magsolusyon sa mga kailangan natin ay ang Diyos na mapaghinala. Ang Diyos na gumagawa ng himala sa mga bagay na hindi abot ng ating kakayahan. Pagkilang Yahweh siya tayo sa gabing ito, dalangin po namin. Naturuan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami makita at makilala ka ng lubusan. Nilalamin ka namin bilang isang Diyos na makapangyarihan. Na pwede namin pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. Nang hindi kaya ng doktor, ay kaya mo Yahweh siya. Nang hindi kaya ng aming iman sa buhay, ang hindi abot na solusyonan ng aming pera, ay kaya ng iyong intervention ng Lord. Panginoon, kami po'y lumalapit sapagkat wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang mapaghimalang Diyos o Yahweh Shaddai. Sa dami ng ebidensya mong pinakita, marami kang pinagaling, marami kang binago, Panginoon, marami kang inayos ng pamilya. May mga binuhay kang namatay at napakaraming himala na binigay mo, Panginoon. Pero inaamin po namin na pinapasok pa rin kami ng pagdududa sa buhay. Kaya wala kayong ibang dalangin ang maging buo ang aming pananampalataya. Mabuhay ang bawat buti ng salita ng Diyos sa puso namin. Magkaroon ng resulta ang mga salita na papakinggan namin at magbunga sa aming buhay, hindi lamang sa oras ng gawain, kundi higit sa lahat, sa pagharap sa tunay na hamon ng buhay. I-bless mo kami na aking mga kapatid, ang mga lingkod mong tagapaguna sa gawain mo, simula ng gagawa, mga awit at manunugtog, sa lahat ng mga naglilingkod sa lugar na ito, mga nag-aakyat, dalangin ko Panginoon. I-bless mo kaming lahat, pagpalain mo kaming lahat, sa lahat ng ilang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 And Amen. Sa ngalan naman ng anak na sa Pagkasama kami, magandang gabi po sa inyong lahat. Let us give thanks with a grateful heart.